you so much to everyone in attendance there at the Manila Hotel, and to all those who are joining us via links in your respective districts. And also, our warmest congratulations to all the finalists and winners. To be awarded Best Film means that the recipient has excelled in terms of creativity, production value, and all the other technicalities involved in filmmaking. That is how commercial films are usually evaluated. However, as members of the Iglesia ni Cristo, although we also consider those technical and aesthetic requirements, we place utmost importance on the Christian values that the film entries convey. Our three Best Film nominees not only excelled in the filmmaking aspects, but clearly showed us the value of patiently waiting for God's perfect timing, investing in the life that is to come, and being thankful to God no matter what. The EBM Award for Best Film goes to Investment. Mahabang paano na binigay sa inyo? Ilang beses ba kayong pinag-usapan? Sa katunayan, binigyan pa kayo ng bagong taon ng malilipatan. Ipinaunawa na sa inyo ang salitang ito, bakit hindi nyo maunawaan? Kahit anong gawin nyo, hindi kami aalis. Di ba mga kasama? Ito na ang nakasanayan namin. Dito na kami lumaki. Dito na rin kami mamamatay. Ano yun? Kahit anong ipangako at sabihin ninyo sa amin, hindi nyo kami mapapalipat. At saka kahit ano ba yung nakalagay dyan sa pinagbabatayan yung kasulatan, wala kaming pakialam. Ang tama mga kasama! Kung ganon, hindi kayo makuha sa diplomasya at magandang pakiusapan. Ito na ang pinalahatol. Maganda mga kasama! Hindi kami atras. Tapos! Teka, ako bahala. Itatanong natin kay President. Kasi na yun. Don't worry. Babalikan ko at ililigtas ko kayo. Ililigtas ko lang ang Diyos. Anak, may dala si nanay ha. Sundan mo lang ako ha. Opo. Dali! Mga kapitbahay! Ano nangyari? Ano nangyari mga kapitbahay?
Sabi na nga ba eh, matitigas ang mga ulo. Sana kasi nakinig at sumunod na lang sila. Paano kaya ngayon yan, Bert? Kailangan pa nating ipaayos kahit paano ang bahay sa relocation site. Nanay, huwag na po kayong mag-alala. Nandito naman po ako eh. Tutulong po ako. Salamat na lang, Alvin. Pero sa tingin ko, sapat na yung pagbebentahan ng lupa na minana ko sa lolo mo. Teka. Yung kahon na binigay ko sa'yo, natatanda mo ba yun? Saan mo nilagay? Naku, nailapag ko yata sa hagdanan. Tulungan mo ako, nawawala ang anak ko! Ano? Oo, para awa mo na hanapin mo yung anak Sige po, tutulungan ko kayo. Hanapin ko po si Elise. Sige po. Kuya, tulungan mo ko! Saglit lang. Hindi ko magaling. Miss, pasensya na nagmamadali kasi ako. Kuya! Bakit? Kuya! Makawa kayo, kuya! Elise, hinahanap ka ni nanay mo. Ihatid kita sa kanya. Salamat po. Anak! Nasaan ka na lang? Anak! Patawarin mo ako, anak! Patawarin mo ako! Alvin! Alvin! Saan ba nang galing? Tinatawag kita kanina. Nakalimutan mo nang may shortcut sa tulay. Ay, salamat naman, tay. Buti nakuha niyo po. Yeah. Oh. Tara na. Tay, anong nangyari? Tay! Tulong! Tulungan niyo po ako! Tay, saglit! Tulong!
Tulungan niyo ako! Tulong! Tay! 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 Gumising ka! Tulong! Ambulansya! Ano ba? Alvin, free ka ba mamaya after office? Bakit? Anong meron? Tara, invite kita. Kape lang tayo. Kape? Kailangan. May business proposal ka na naman sa akin mamaya. Bilis na. Ayoko. Dude, pagbigyan mo na ako. Mabilis lang to. Promise, saglit lang to. Ayan, ang hina naman ng convincing power ko. Saglit lang to, promise. Alam ko na. Sagot ko na kape mo. Nox, libre. Papayag na yan. Ayos. Libre, tapos kanino mo kukunin yung pambayad? Sa akin. Ay, nako, Jetro. Di mo na ako mababola dyan. Tsaka kung kumita ka nga dyan, nasan yung pruweba? Pruweba? Dude, sa panahon ngayon, dapat staker ka. Ano sa business? Dapat open-minded ka, dude. Oo, open-minded nga. Kung legit na business. Kaso, wala nga silang mapakita na legal documents eh. Don't get me wrong, Jetro. Siyempre, naniniwala naman tayo na may investment talaga. Pero, alam nating dalawang may legit tsaka hindi. Alam mo kung anong ginagawa dyan? Pinag-aaralan pa ng gusto. Dude, pinag-aralan ko to. Actually, sa social media ngayon, sikat na sikat to eh. Kasi, legit nga, napapala mo kasi hindi ka sa social media eh. Ayan, social media. Puro ka kasi basa doon. Wala ka namang mapapala doon. Tsaka, sa panahon natin ngayon, daming nagkalat na fake news. Dude, hindi fake news to. Sige na. Sige, ganito lang. Let's make a deal. Kapag nakapagpakita pa ako sa'yo ng pruweba or ng proof, sasali ka na. Magjo-join na yan. Ano? Halika rito. Ako nalalapit. Sige. Tingnan mo to. After a week, madadoble. Di ba? O baka triple pa. Sasali na yan. Ayos ah. Di ba? Ayos. Ayos talaga. May pera ka pala dyan. Oh, syempre. Tatandaan mo ba yung utang mo sa akin? Teka,
Magbayad ka na. Teka. Oo nga pala, pinapatawag ka ni boss. Sasabihin, mukhang good news, dude. Nax, approve na yung leave. Sige, teka lang. Punta lang ako ng pantry. $500,000 para sa isang ektaryang lupa sa probinsya? Sige, iwan mo muna to. Pag-aralan namin mamaya. Balikan mo na lang ako bukas ng hapon. Sige po. Okay. Sige, ingat ka. Tay, ano po? Oh, kumusta lakad mo? Ayos naman po, Itay. Pinuntahan ko po yung nirecommend sa akin ni boss. Kaibigan niya po yun, businessman. Ano, interesado ba? Ang sabi, pag-aaralan pa daw po. Pero pinababalik din naman ako bukas. Sana siya na talagang sagot sa panalangin natin. Oo nga, Tay. Pero naniniwala po ako. Oh. May bebenta po natin yun sa halagang gusto natin. Yan, maganda. Ay, oo nga po pala. Bumili po ako ng langis. Nakita ko po kasi yung stock natin, ubos na po. Oh, salamat. Kailangan ko talaga to. Oh, okay ka lang? Lakas ng sumipa ni baby. Nung pinagbubuntis niyo po ba ako, malakas din ako sumipa. Naku, sobrang nahirapan ako sa pagbubuntis ko sa'yo. Kaya nga pinanganak kitang premature, di ba? Oo nga. Tsaka araw-gabi ka namin pinagpapanatan ng nanay mo na sana palakasin ka. Tsaka huwag kang babawiin sa amin. At ipinangako naman namin sa kanya na palalakihin ka namin na mabuting bata. Kaya umamin ka na, may girlfriend ka na, ano? Ha? Girlfriend po kayo dyan? Wala po ah. Sigurado ka ba dyan? Siyempre naman po. Joke lang naman yun. Alam naman namin na hindi ka magsisinungaling at maglilihim sa amin. Oo, masyadong seryoso. Naalis lang namin ang pagod mo. Pero, wag po kayo mag-alala. Kapag nandigaw na po ako, ipapakilala ko po agad siya sa inyo. Ako, siguruhin mo lang na aabutan pa namin yan, ha? Pasensya na, Mr. Reyes. Pinag-aralan naming mabuti to. Pero wala kami nakikita magandang pakinabang sa lupang yan kung bibili namin to. Pero don't worry. I-refer kita sa business partner ko. Namimili siya ng lupa for farming and factory purposes. Baka may consider. Pasensya ka na ha. Medyo mahina kasi ang patubig dito sa lugar eh. Sorry, hindi namin to kailangan. Sa iba mo na lang yung offer. Wala pa yung budget eh. Sa iba na lang. Ayaw ni boss. Ako nang bibili niyan. Huwag mo nang ibenta sa iba. Salamat po ng marami. Ayusin ko na po yung mga Pero, documents ha. Ibenta mo sa akin ng kalahati. 250,000. Mag-i-issue ako ng cheque ngayon din. Para mamaya may cash book. Wala kang pera, di ba? Po, mababa na po yung selling price na yan. Tsaka, lupa po ito. Tataas pa po ang value. Kung magandang investment. Kaso hindi. Mr. Reyes, tuyo ang lupa mo. Kahit nga gulay, hindi maaaring itanim dyan eh. At kung gagawin naman siyang factory, malaking gastusan yan. Lalo na walang daan ng transportasyon sa lupa mo.
Kung ganun ho, ba't mukhang interesado pa po kayo? Malay mo, 10 years from now, tataas ang value ng lupa mo. Ako makakapagantay. May pera ako eh. Ikaw, hindi. Parang ako na lang yata pag-asa mo. Pag-isipan ko po muna. Sige po, maraming salamat po sa oras. Jetro. Oh bro, tamang-tama. Alam mo, dapat tatawag ako sa'yo eh. Actually, naunahan mo lang ako eh. Jetro, need ko kasi ng pera. Yung pocket money ko kasi pinang down payment namin sa inupahan. Baka naman pwedeng mapahiram mo ako. Yung 500 na inutang mo sa akin, kunin ko sana. Babayaran ko naman sa next sahod natin eh. Naku, na problema. Siyempre, pinautang mo ako. Kaya dapat pautangin din kita. Teka, may iba nga tayo. Saan ka ba ngayon? Puntahan kita. Dude, basta. Maganda akong balita sa'yo. Ay, ang saya mo ah. Nga pala, bago ang lahat. Ito yung inutang mo sa akin. Uy, salamat ah. Salamat. Siyempre, pinautang mo. Paputahin kita. Nga pala bro, may maganda akong balita sa'yo, di ba? Ano to? Yung 10,000 ko, naging 30,000. Magkano yun? Instant? 20,000? Ay, galing yan ah. Pero, ano naman nangyari yan? Paano nangyari? Bro, napag-usapan natin sa office, legit yung face mint. Yes. Diba? Ang tiwala eh. Okay. Oh, congrats naman sa'yo. Pero, ingat ka lang para kasi alam mo naman yung panahon natin ngayon, maraming mapagsamantala. Sige, una na ako ah. Una. Power. Ay, galit mo. Ano una? Bro, teka lang. Chill ka lang. Baba mo yung bag mo. Yan. Chill ka lang. Gusto ka dito. Wait lang. Nai-arrange ko na kasi yung mga ahente. Sandali lang. Mali mo, ito yung mga katulong sa problema mo, di ba? Ahentes? Sino yun? May meeting bro. In-invite ko sila eh. Para mag-discuss. Wala akong inagriyan na meeting sa'yo ah. Tsaka, nagmamadali ako. Meron akong pupuntahan. Chill. Saglit lang to, okay? Okay? Hi, Jetro. Uy, nandito pa sila. Hello, Luchi. So this is my friend, Alvin. Hi. Luchi, I'll hello. sit here na lang ah. Yes, po kayo. And you're Alvin, right? And I'm Keeper. Me and my buddy Lucy here are business partners. And we are here to change your life. Give us mga 4 minutes para lang i-explain namin sa'yo yung business plan namin. From which, can you show? Actually, si Jetro, kumita na. 200% income, right? Imagine, from 10,000 to 30,000 in just a week. Like, Kwento ko sa kanina.
paano malalaman na kumikita yung startup and paano makikita na napapangalagaan talaga yung kita or business? Bruh, Alvin, listen very carefully to what I'm about to say. Well, startup company is closely monitored by our head office in Southeast Asia, specifically in Singapore. How? We have a centralized system that what we call orgs, like Facebook and any social media platforms. Real-time posting, constant update of inventory, monthly dues, income or profit. So bro, I'm just saying, safe ang investment mo dito. Paano kumikita yung business? Tsaka parang masyadong malaki yung profit, di ba? Well, ganito kasi yan, Alvin. Etong Manila, center of commerce, and sobrang lakas ng startup business dito. Look at this, Alvin, habang may nagkakasakit, malakas ang kita. Plus, pwedeng mamili ang mga business owners if one nila gustong mag-profit share, and pwede ding mamili ang mga investors if they would like to claim or invest it again. Sa pagpapaliwanag mo, parang napakalaki na ng business na yan. Parang hindi na kailangan ng maliit na investor na kagaya ko. So, ba't ako yung kinoconvince nyo ngayon? I know, but you need it. Ayaw mo ba ng sure income na maiuwi sa family mo? Kalma, sure yan, di ba? Napag-usapan na natin yan. Di ba may problema ka? Tsaka, para sa pagpapagamot ng tatay niyan. Kuma na yan. Pasok na yan. Pero, pwedeng pag-isipan ko muna. Sheesh, bruh. Time is running out. You need to act now if you really want to change your life, bruh. Alvin, until today na lang kasi yung registration for the new investor. Wala nang slot eh. Full na. Okay, sige. Pwede naman magsimula sa maliit, di ba? Pwede, bro. Welcome, partner. Sabi na nga ba, babalik ka eh. Wise decision. Okay, pare. 500,000. Eh, yung libenta ko sa yung lupa, mura na yun. O ano, final deal na? O bukas, punta kita ha. Okay na to. Okay, sige, thank you, bye. Uy bro, ano yan? Alam mo walang mangyayari dyan kung titignan mo yan bino-bino. Uy, wala ka nga dyan, may stress ka lang. Wala na ako ha. Hindi ba abansin? Oh, Alvin, anak, kain na. Kumusta anak? May maganda na bang balita? Opo. Naibenta ko naman po. Salamat sa Diyos. Ay. Kaya, tara, pagkwentuhan natin. Puka muna dito. Tay, gusto ko po muna magpahinga. Masakit po kasi yung ulo ko. Kawawa naman si Alvin. Na-pressure yata sa akin. Naku, napagod lang yan sa opisina kanina. Paghahanda ko na lang mamaya kapag bumangon at magutom. Hayaan muna natin magpahinga at wala naman siyang pasok bukas. Bro,
Di ba, ang sabi ngayon papasok, ba't wala pa? Dude, yung ko lang napansin, no? Ikaw ba to? Gwapong pala ng bata, anak. Sana bata ka na lang, no? Ito naman, si Jetro. Nakakainis naman. Kita mo nag-aalala na yung tao, puro kabiro eh. Dude, relax ka lang. Chill ka lang, dude. Alam mo, tina mo, pakita ko sa'yo. Ka-text ko si Ma'am Lucy. Di ba? Basahin mo. Nasa bangko na raw yung business owner. Ay, maniwala sa akin eh. Ay, Hindi ka naniniwala. Ay, nako. wait lang. Bakit? Nag-text din sa akin. Nag-text na rin sa'yo? Mukhang okay na. Oo nga, no? Check mo yung account mo. Mukhang tuloy-tuloy na to. Ayun na! Ayos, boy! Bagsak ako yun. Tuloy-tuloy na to, dude. Ang una kong gagawin, kukunin ko muna yung pinuhunan ko. Kukunin, dami pinarinig ko. Teka. Akala ko kulang pa yung pera na kailangan mo para sa pagpapagamot, di ba, ng tatay mo? Kunin. Oo, sayang, malaki na yung profit. Wala nang talo to. Dude, ikaw, basta ako mag-invest ako kahit kalahati ng lahat ng ipon ko. Teka nga. Tawagan natin si Ma'am Lucy, okay ba sa'yo? Okay. Sige na, tawagan natin kahit wala kang approval. On loudspeaker ko, ha? Ay, na to. Hello, Jetro? Ma'am, hello? Rinig po, ma'am? Hello? Yes. Ma'am, salamat po ng marami, ha? Pumasok na po. Actually, nandito po si Alvin, ma'am, katabi ko. Ma'am, hello po. Salamat po ulit, Ma'am Lucy. Oh, naniniwala ka na ngayon, Alvin. Sabi ko naman sa'yo eh. Well, anyway, mas lalago pa yan. Ganito, I suggest mag-invest ka na ulit. Pero this time, lakihan mo na. Para mas malaki yung kita. Okay? Actually, ma'am, kaya po kami tumawag ngayon kasi decided na din ako ngayon na i-invest ko na lahat. Uy. Dude, akala ko ba kalahati lang? Ay, hindi na pag-usapan natin eh. Dude, sayang yung oras. Diba kung sa uno pa lang tinoda mo na, edi sana mas malaki na yung pera ko, di ba? Tsaka hindi ka din ba nagsisisi na yung 250k? Dodoble, magkano yun? 250 plus 250? 500k. Sayang, di ba? Sige, bahala na. Anak, galing kami sa check-up ng tatay mo kanina. Ang sabi ng doktor, ma-reschedule daw ang date ng operasyon niya. Mas mapapaaga na. Tsaka anak, medyo napapadalas na kasi yung pananakit ng tiyan ko, tsaka ng likod ko. Tapos, sabi ng doktor, nakikita niya nung bukol, mabilis na lumalaki. Ang gusto niya, by next month, operahan na ako, bago pa mahuli ang lahat. Huwag niyo na ho masyadong alalahanin yan, Nay, Tay. Ako na po yung bahala. Yung pinagbentahan ng lupa, nasa akin, nakatago naman po. At pwede na po kayo mag-confirm sa doktor ngayon pa lang. Ay, salamat naman, anak. Teka, Nay, di ba kabuhanan niyo na ho? Tapos, kasabay pa po ng operasyon niyo, Tay. Yan pa nga ang isa sa pinoproblema namin eh. Sige, wag niyo na pong isipin yan. Ako na po yung gagawa ng paraan. Magpapalive na lang po ako. May 30 ngayon, no? June 30, sakto. Solve na ho lahat ng problema natin. At saka next week po, meron akong sorpresa sa inyo. Dude! Naubos lahat ng ipon ko. Inutang ko pa yung iba nun eh. Alam mo, wag talaga sila magpapakita sa akin. Dude! Uy, sensya ka na ha. Alam mo, hindi ko din inakalang mangyayari to eh. Akala ko mapagkakatiwalaan eh. Mga scammer pala! Hayaan mo bro, bukas na bukas. Promise. Magpa-file ako ng police report. Hahabulin natin yan, dude. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Dude, hello? Bro, dude! Uy! Okay ka lang, dude? Dude! Hindi pa rin sumasagot eh.
Pero baka nasa biyahe na yun. Maya-maya na, andito na yun. Saka huwag ka na masyado mag-alala. Baka maya-maya, bigla ka pang mapanganak ng wala sa oras. Eksakto, andito na tayo sa ospital. Huwag naman. Wala pa tayong pambayad dyan. Oh, ito na pala si Alvin. Anak, tapos na kasi yung preparasyon para sa operasyon ko. Pero kailangan daw ng down payment eh. Dala ka bang pambayad? Tay, nung nakaraang linggo, sumali kasi ako sa investment. Nung una, akala ko totoo. Kaya nilagay ko lahat ng pera natin doon. Pero na-scam po ako. Sorry tay, nawala po lahat ng pera natin. Yes. Malma ka lang. Kaya mo bata. Pero Bert, paano na? Diyos nang bahala sa akin. Basta manalig tayo, sumampalataya tayo. Mahalampasan din natin to. Alvin, tumingin ka sa akin. Kilala ka namin, anak. Alam namin mabuti ang intensyon mo kaya ginawa mo. Pero, kayon pa man, alam mo nagkamali ka dahil hindi mo sa amin sinabi ang plano mo. Sorry, Otay. Sa Diyos ka humingi ng tawad. Dahil bukod sa amin, sana sa Kanya ka muna unang lumapit bago mo isagawa yung plano mo. Uwi na tayo at manalangin. Kung nais ng Diyos na buhayin ako, yun ang mangyayari. Tay, paano yung operasyon mo? Alvin. Alvin. Nagsipin yun. Okay lang. Darating at darating ang panahon na mawawala ako. Nanay mo, mawawala din. Magiging bahagi na lang kami ng alaala mo. Pero ang mahalaga ay maalaala mo lagi ang lahat ng mga itinuro at pinayo namin sa iyo. Sa puntong kailangan mo ng magdesisyon, piliin mo yung gumawa ng tama, ang piliin mo ay gumawa ng mabuti. Anak, ang tunay na investment, maging mabuti kang lingkod ng Diyos. Yun ang siguradong may kapalit at may kapayapaan. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Bakit hindi ko naisip na sa isang pagkakamali, maaaring may mawalang mahalaga sa akin na hindi ko na kayang ibalik. Ito ang resulta ng pinili kong sundin ang sarili kong gusto at sumuway sa utos ng magulang ko na ngayon ay pinagsisisihan ko. Binigyan tayo ng laya ng Diyos upang pumili, mabuti o masama, tama o mali. Pero dahil mahal niya tayo, sinabi niya piliin mo ang tama, piliin mo ang mabuti. Pasensya na ho. Hindi po ang sagot